Hello guys, welcome. So itatanong naman natin ngayon spiritual reading tayo ngayon. So ano yung nangyayari sa energy mo kapag ginagawan ka ng masama, okay? So be open-minded po, hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming salamat. So ang tanong natin ngayon anong nangyayari sa energy mo kapag ginagawan ka ng masama? Give me the message. Ano nangyayari sa energy mo kapag ginagawan ka ng masama? Meron ako nakikita dito na Leo, meron ding Aries, Sagittarius. Meron din ako nakikita dito na Virgo, Capricorn, Taurus. Meron din ditong Taurus, Malakas, Gemini, Aquarius, and Libra, Scorpio, Cancer, and Pisces. So halos lahat dito na Virgo, Capricorn, and Taurus. Ayan. So start na tayo. So, yung overall energy dito, So, dito, nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo, nanghihina ka sa loob. Hindi lang sa physical, kundi sa emotional at spiritual din, okay? Ayan, pasensya na utal ako. Kapag kasi may gumagawa ng masama sa iyo, pwedeng inggit, sumpa, or psychic attack, unang tinatamaan yung confident at willpower at aura mo, okay? Para bang nawawala yung inner fire mo. So, ibig sabihin, may mga araw na bigla kang pagod kahit wala ka namang mabigat na ginagawa o parang may takot, kaba na wala namang dahilan, okay? So, dito, dahil lumabas ang Four of Wands and the Seven of Pentacles reverse, So, ito yung baraha na nagpapakita ng unstable na energy sa paligid mo, okay? Lalo na sa bahay o sa mga taong malapit sa'yo. So, dito, may posibilidad na may mga taong akala mo ay kakampi, tapos meron pala silang mga negative vibration, okay? Dahil dito, hindi mo nararamdaman yung stability at sense of belonging, okay? So, dito, dahil lumabas Seven of Pentacles reverse, So, ibig sabihin, may senyales din ng frustration. So, para bang kahit anong effort mo, hindi mo agad nakukuha yung bunga, okay? So, nakikitaan ko rito, yung bang tipo na kinakain ng external energy, ang focus at patience mo, okay? So, dahil lumabas din dito ang the Hierophant reverse and the Three of Swords upright, so, ibig sabihin, kapag lumalabas kasi itong the Hierophant reverse, meron ditong spiritual disconnection. So, anong ibig sabihin nun? Para bang napuputol yung linya mo kay divine guidance na kung saan kasabay pa nitong Three of Swords. So, ibig sabihin, nagpapakita ito ng emotional pain, betrayal, o heartbreak. Kapag ginagawa ka ng masama, madalas ginagamit ng taong iyon ang emotion mo bilang daan para madrain ka. Kaya mapapansin mo sumasakit yung dibdib mo sa ulo mo kapag naiisip mo sila, okay? Kasi yung pain ng energy cord na ginagamit para sumipsip dito, okay? So dito, dahil lumabas ang Six of Cups reverse and the Seven of Swords reverse, So nangangahulugan ito na merong ditong pinapahiwatig na may past connection o dating kakilala na posibleng pinagmula ng negative energy. Pwedeng dating kaibigan, or pwede ring dating katrabaho, or pwede ring dating lover. Okay? So, ibig sabihin, dahil lumabas ang Seven of Swords reverse dito, may nagsasabi na lumalabas na sa liwanag ang mga lihim na ginagawa laban sa'yo. Okay? So, ibig sabihin nun, yung bang tipong meron ka ng natutuklasan,
meron ka ng nakukutuban, or pwede rin meron ka ng pinanghihinalaan, okay? So, nakikitaan ko rito, hindi lang to basta synchronicities, kumbaga, nauhuli mo energetically kung sino yung hindi totoo sa'yo, okay? So, dito, dahil lumabas ang Three of Cups and the Page of Cups reverse dito, So, ibig sabihin, may senyales na may protection ka mula sa mabuting kaibigan. Pwedeng gabay, or pwedeng spirit guide, or pwedeng ancestor, okay? So, pero dahil lumabas ang Page of Cups reverse dito, kailangan mong maging maingat. May posibilidad na meron kang fake reconciliation o mga taong bumabalik pero hindi pure ang intention. So, ibig sabihin, kapag may gumagawa ng masama, nagkakaroon ng confusion or emotional field mo, okay? Minsan, nagiging kang malambot, kahit hindi dapat kaawaan ang taong nanakit sa'yo. Kumbaga, kahit alam mo na meron siyang ginagawa sa'yo, para ka bang naaawa or nalalambot sa kanya. Ganon, okay? So, dito, dahil lumabas ang Ace of Pentacles, reverse, and then sinabayan siya ng Nine of Pentacles, reverse dito. So, ito yung impact, sa abundance energy mo. Okay? Ibig sabihin, kapag ginagawan ka ng masama, bumabagal yung daloy ng pera. Okay? So, yung motivation, yung self-worth mo, merong pagbagal na nangyayari. So, maaaring mapapansin mo na para bang wala kang gana sa trabaho, o lagi may aberya sa finances mo. Energetically, ito yung blockage sa root at sa solar plexus chakra mo. Okay? So, dito, sinasabihan ka dito, dahil lumabas ang the Wheel of Fortune dito, naka-reverse siya. Then, sinabayan siya dito ng Seven of Wands, naka-reverse din siya. So, ibig sabihin, kapag ganito yung combination, malinaw na ikaw ay nasa cycle ng bad luck o delay, okay? Pero pansamantala lang naman yan. Kumbaga, yung Seven of Pentacles, Seven of Wands, Seven of Wands reverse dito, ito ba yung tipo nagsasabing nanghihina na ang panlaban mo? Pero ganun pa man, hindi dahil kulang ka sa tapang, kundi dahil sobra ka nang na-drain, okay? So, ibig sabihin, ang maganda rito, once na makarecover ang energy mo, babagsak pabalik sa kanila yung mga ginawa nilang imbalance sa'yo. Okay? So, dito, kapag ginawa ka ng masama, nawawalan ka ng focus at tapang, okay? Nasisira yung harmony sa paligid mo, okay? Para bang sayang yung effort at oras mo, okay? So, napuputol yung spiritual guidance dito sa The Hierophant Reverse and nasasaktan ng puso at emotion mo, okay? So, nakikitaan ko rin dito dahil lumabas ang Six of Cups Reverse and the Seven of Swords Reverse. Yung bang tipo na lumilitaw yung mga taong tunay na dahilan ng negativity, okay? Kumbaga nakikita mo or natutuklasan mo kung sino tong mga to. So, nagkakaroon ng emotional confusion at false friendship. Kumbaga, so dito, naapektuhan ang pera mo at self-worth mo. Kumbaga, dito sa Ace of Pentacles and the reverse Nine of Pentacles. Kumbaga, dito sa The Wheel of Fortunes, merong mga delay. Kaya minsan, mayroong kang nararanasan na parang minamalas ka. Ganon, okay? So, kailangan bumawi ng lakas at protection dito sa Seven of Wands. Kumbaga, sinasabihan ka dito, ito na yung time para kumilos ka, gumawa ka ng hakbang for protection. So, marami naman mapapanood na topic about protection, Pwede mong gawin yun at pwede rin maglagay ka ng mga halaman for protection, okay? So, maraming may topic ng ganyan sa social media for protection. Manood ka na lang, okay? So, dito, nakikitaan ko dito, kumbaga, yung para makabawi ka din, kailangan mo din dito ng salt cleansing, prayer, tuwing gabi. So, mainam yung magdasal ka ng Psalm 91, yung basta mga prayers or mag-rosary ka or kung ano man yung mga dinadasal mo, So, pwede rin ikaw ay magpaligo ng, yung merong asin or yung tipo na salt cleansing, baso ng tubig na may asin sa tabi ng kama, mga ganun, Or pwede rin balik loob sa spiritual routine.
Kahit simpleng dasal or grounding sa lupa tuwing umaga. Kumbaga umapa ka lang sa lupa para ma-feel mo yung energy ng lupa, ginaground ka. So avoid drama at sa emotional bait, ano. So wag ka na lang pumatol sa mga galit or mga guilt. Doon sila kumukuha ng lakas, okay? So light a white candle habang nag-a-affirm ka. Okay? Kailangan ay lagi ka nag-a-affirm na yung bang tipo na ang liwanag ko ay protektado, walang makakapasok na kadiliman sa buhay ko. So, ganun, no? So, kailangan mo lang din ditong iwasan yung mag-overthink. Kumbaga, iwasan mo mag-overthink sa gumagawa ng masama sa'yo, no? Kapag hindi mo sila kasi pinapansin, energetically, no? Nawawalan sila ng access sa energy field mo, okay? Kaya mas mainam yung dedma-dedmahin na lamang, okay? Ayan. So, ngayon, tatanong naman natin ngayon, ano, kasi ginagawan ka dito, ito yung epekto na nangyayari sa'yo. So, ang itatanong natin, ano naman yung nangyayari dito sa taong gumagawa ng masama sa'yo at nagsisimula na bang bumalik sa kanya yung ginagawa niya? Okay, so start ulit tayo, no? So, tingnan natin dito. Kukuha lang ako ng 7 card. So, ano yung nangyayari naman yung sa taong gumagawa ng masama sa'yo? Ayan. So, tingnan natin dito kung ano yung lumabas. So, lumabas tong 2 of Cups reverse, Knight of Cups upright, 5 of Cups upright, New Moon. So, meron dito 10 of Swords reverse and the Page of Wands upright and the Ace of Swords reverse. Okay, so start ulit tayo. So, lumalabas dito, no, dahil lumabas na rin 2 of Cups and the Knight of Cups upright, ano. So, nakikitaan ko dito yung current energy niya na yung bang tipo na nasa gitna siya ng separation, away, or pwede ring emotional disconnection, okay? So, dito sa 2 of Cups, ano, ibig sabihin nito, may pagkakawatak ng ugnayan, maaaring nawalan siya ng kakampi, yung mga taong dati niyang sinasabing kakampi sa kanya ay unti-unting lumalayo, okay? So, energetically, ano, sinisimulan ni Universe na ipalasap sa kanya yung sakit ng pang-aabuso sa connection. So, kung ginamit niya yung emotion or tiwala mo noon laban sa'yo, ngayon, ano, siya mismo yung nakakaranas ng paglayo ng mga minamahal niya, okay? So, dahil lumabas tong Knight of Cups upright dito, nakikitaan ko dito, ito yung senyales ng gawa niya, okay? Kumbaga, lumalabas yung guilt at regret sa puso niya. Nagpapakita siya ngayon ng yung bang tipo na gusto niyang makabawi pero hindi malinaw kung totoo o dahil lang gusto niyang gumaan ang loob niya. Okay? So dito, pinipilit siyang maramdaman yung bigat ng damdamin. No? Kumbaga, andito si Universe na pinapakita sa kanya kung ano yung epekto ng ginagawa niya. Okay? So sa surface, ano, parang okay siya. Pero deep inside, may emotional turbulence na nangyayari sa taong ito. Gusto niyang bumawi pero hindi niya alam kung paano, okay? So dahil lumabas ang 5 of Cups dito, no, naka-upright, meron ditong nagsisisi, okay? So malinaw, nagsisisi dito. Kumbaga makikita mo naman dito sa bibi, umiiyak, okay? So nagsisisi siya dito, no, sa pagkawala mo. So tinitingnan niya ngayon ang mga nasira dahil sa ginawa niya. Pero nakatuon pa rin siya sa sakit, hindi pa sa pagbangon, okay? So, nakikitaan ko dito yung classic na karma, yung iniwan niya ang dati ng walang awa. Ngayon, siya ang iniwan at nilamon ng lungkot, okay? So, nararamdaman niya ngayon na hindi na maibabalik yung dati, okay? At ito yung unang yugto ng kanyang karmic realization. So, lumabas din dito yung new moon, no? Naka-upright siya. So, ano yung bumabalik sa kanya rito? Nakikitaan ko dito yung pagbabago at simula pero mula sa kawalan. Alam mo yun? So, yung bumabalik sa kanya ay ang enerhiya ng kawalan at pag-restart. Kumbaga, pinababalik siya ni Universe sa 0 point. Okay? Kumbaga, back to 0.
kung saan kailangan niyang mag-umpisa ulit, pero walang suporta, walang gabay, okay? So, nakikitaan ko dito yung karmic reset na kung saan lahat ng itinatayo niya na maling intensyon ay tinatanggal, okay? So, ngayon, pinipilit siyang magsimula muli. This time, dapat may lesson na, okay? So, dito, meron lumabas na 10 of Swords dito. So, paano ba siya naapektuhan emotionally at spiritually? So, ito yung matinding pain na unti-unti niyang pinagdadaanan sa panahon ngayon, okay? Dahil dito sa 10 of Swords, kaya hindi na ito yung mga tipo na naka-reverse na siya eh. So, meron dito, hindi na to start ng sakit, Kumbaga, nasa gitna siya ng proseso ng paggising, okay? So, minsan, ganito yung itsura ng karma. Yung bang hindi agad parusa, kundi pa ulit-ulit na pagdudurog hanggang matutong magpakumbaba. Okay? So, sa spiritual sense, bumababa yung vibration niya rito na kung saan nagkakaroon ng sign, guilt, pwedeng insomnia or panaginip tungkol sa mga taong nasaktan niya, mga ganun, Ayan, pasensya na po sa tahol ng aso. So, dahil lumabas din tong Page of Wands dito, naka-upright siya. So, ito yung mensahe sa kanya ni Divine, okay? Kumbaga, sinasabihan siya dito na huwag kang bumaba ng antas ng Kumbaga, huwag kang kumbaga, nakikitaan ko dito yung message na kung saan sinasabihan ka or ini-encourage ka dito na ituloy mo yung paglipad. Huwag mo nang pasensya na utang. Huwag mo nang lingunin, yan. Huwag mo nang lingunin ang lumang koneksyon, okay? Kumbaga, meron ditong taong na itinutulak ni universe na magising at magsimulang muli sa mas mababang posisyon. Hindi bilang parusa lang, kundi para ba matuto ng humility, okay? So, lumabas yung Ace of Swords dito, naka-upright siya dito. So, nakikitaan ko dito, ito yung pinakamalinaw kasi pinaka makapangyarihang card ng Ace of Swords kasi andyan na lahat andun yung lakas nito Pero dahil lumabas siya naka-reverse nakikitaan ko dito, meron ditong pagputol ng energetic cord ng tuluyan, okay? So lumalabas dito yung truth and clarity and protection. So si universe yung nagbibigay sa iyo ngayon ng divine permission na umangat, magdesisyon ng matatag, at huwag magpa-drain sa nakaraan. So, ito rin yung card ng tipo na energetic justice. Yung bang ibig sabihin na yung katotohanan at hustisya ay nagsisimula ng kumilos, papabor sa'yo. Okay? So, nakikitaan ko dito, yung taong gumagawa ng masama sa'yo ay nakakaranas ng emotional na pagkawala, guilt at paghihiwalay. Okay? So, yung karma niya ay pagkawala ng stability, at alam mo yun, stability at yung bang tipo na mawala siya sa kawalan, ganun, okay, dito sa new moon. Kumbaga, hindi niya alam kung kailan siya muli magsisimula, ganun, Ayan, so nakikita ko dito, pagdating naman sa dumadating dito yung kalinawan at protection mo dito sa Ace of Swords reverse, So, nakikitaan ko rin dito, sinasabi sa'yo dito na hindi mo kailangang gumante. Sapat na yung katotohanan, okay? So, yung pinaka-advice lang sa'yo dito, yung bang tipo na gumamit ka yung bang tipong palayain mo yung sarili mo dito sa mga nangyari sa'yo at magtuon ka para sa sarili mo, para sa ikabubuti mo, okay? So, kumbaga, meron ka ditong pagbabago na mangyayari. Kumbaga, binibigyan ka dito ng magandang pananaw na kung saan may malaking pagbabago na mangyayari sa'yo, okay? So, sinasabihan ka rin dito, huwag mo nang balikan yung mga dating enerhiya, okay? So, ibig sabihin, tapos na yung mga karmic cycle mo sa kanila. Andito ka na sa panibagong yugto. So, sinasabihan ka rin dito, yung ba tipo na mainam yung magsindi ka ng white candle para sa intention mo, para sa kaligtasan mo, or kung alam mo din yung clear quartz, mainam yun para i-purify yung energy ng bahay, okay? So, mainam yung magdarasal palagi at mag-meditate, ayan. Ito lang yung pinaka-advice para sa'yo, ayan. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.